Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon, at ang ating pong ginugunita at tinihiling na gabayan din tayo, ang kapistahan ni San Bernardo. At sa atin pong narinig na ebanghelyo, muli nagbigay si Jesus sa pahayag ni San Mateo ng isang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. At siya ay gumamit ng kwento ng pagtawag sa mga manggagawa sa kanyang ubasan.
At dito, pwede nating, magrereklamo kaya sila sa Department of Labor dahil hindi sila, pakiramdam nila, lugi sila dahil yung mga naunang tinawag ay nagrereklamo dahil ang sabi nila, bakit nyo pinagpantay-pantay ang aming sahod? So inaasahan nila, mas malaki dapat sila. Yun yung maganda ring pagnilayan nito ngayon sa sitwasyon natin. Meron tayong mga napapakinggan na mga hearing at mayroong mga nagsusulong na dapat pantay-pantay ang minimum wage sa buong bansa. Kasi nga, pag napapansin ninyo, magkaiba ng tinatanggap na sahod ang dito sa Manila, iba ang tinatanggap sa probinsya. Pero magkaparehong gawain at kung tutuusin, mas mahal pa ang bilihin sa probinsya pero mas maliit ang sahod. May mga nagsusulong na dapat pantay na, dapat nga, hindi pa nga naibibigay yung kung ano yung nararapat. Mayroon din naman mga tutol. Bakit tumututol? Malulugi sila, sabi nila. Mas gusto kasi nila, mas malaki ang dapat nilang tinatanggap. At yung iba, okay lang yan, maliit. So, maganda yung aral natin sa Ebanghelyo na kung paiiralin natin yung attitude natin na dapat higit ang natatanggap natin, malamang sa malamang maging makasarili tayo. Yung isa naman, yung may-ari ay talagang napaka-generous. Hindi niya lang iniisip yung kung ano ang kikitain niya, kundi kung ano ang maibibigay niya sa mga taong nangangailangan. Hindi lang yung siya ang meron, kundi ang lahat ay may matatanggap. Ang lahat ay mayroong makukuha. Kasi isa yun talaga sa nagpapahirap sa ating bayan. Yung sila-sila lang dapat ang mayaman. Kaya nga kahit bilyon na, kahit bilyon na ang pera, hindi magawang ibigay ko anong nararapat sa mga manggagawa. Kasi iniisip nga, dapat sila lang ang makakatanggap. Yan nawa, sa araw na ito, ma-realize din natin na kung gaano ka-generous ang Diyos para sa lahat. Hindi sa iilan lang. Huwag mo ring isipin na, bakit siya mas mayaman sa atin? Tayo, ito lang. Tingnan mo rin kung paano ka tumugon. Kasi lahat naman ay tinatawag ng Diyos para mabigyan ng biyaya. Kaya lang talagang nagkakaiba-iba tayo sa ating pagkilos o pag-uugali. Kaya umaasenso ang iba dahil may mabuting kalooban. Bakit naghihirap ang iba? Dahil kulang sa kilos. Muli, hindi maramot ang Diyos. Hindi maramot ang Diyos kung kaya sikapin natin na pahalagahan ang biyaya na ibinibigay niya sa atin. Be grateful imbes na mapagreklamo. Amen.